Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 100 hanggang 106 na nagpapatuloy. May dumating na tinawag ang ating bida, nakilala ito ng ating bida, isa sa mga teacher na nagturo sa kanya paano maging lalaki, sa gitnang district tahanan ng mga civilian. Kinumusta nito ang ating bida, tagal daw nilang di nagkita at tubig lang maipapakain niya rito dahil naghihirap sila, buti na lang daw napaalis niya yung 4 na problema. Tinanong nito yung 2 teacher, mamaya pa daw ito darating galing trabaho, nagtuturo sila ngayon ng mga bata at mabuti daw lagay ng buhay nila. Nagsisinungaling daw ito, napansin ng ating bida na wala na silang pagkain, sabay nagflex ng mga delata, ipapasahod niya ito sa kanila, sumama daw sila sa bahay ni Lolo, kung kulang pa daw yan pwede pa itong madagdagan, hinawakan siya ng teacher sa kamay, tama na daw ang binigay nito na ayuda, matagal na itong hindi makakain ng karne, tama lang daw nagdala siya ng delata. At nilapit ang Cocomelon, babayaran niya daw si Liu Ping gamit ang home service, ano daw ang binabalak nito sa kanya. Hindi daw maganda ito, may paparating, sabay tago sila sa cabinet. Ang isang teacher pala, hindi makahinga ng maayos si Liu Ping, masyado daw masikip sa loob. Nagtataka yung isang teacher dahil wala pang tao, kailangan daw nilang gawin ang nararapat, napansin ito parang may gumagalaw sa cabinet, napatigil ang dalawa, nagsalita ito kung may tao po sa cabinet. Hindi daw siya nagkakamali, may narinig siya, kinakabahan si Liu Ping. Kapag nahuli daw siya at manaratis sa buong social media, malaking eskandalo daw. Bubuksan na ito ng 2 teacher, katapusan na ng ating bida, sisilip na siya sa loob. Sabay napansin niya ang isang basket, may laman na dildo at mukha ng ating bida. Nahihiya na yung 2 sa nasaksihan nila. Tinikman niya ito kung masarap, tumingin siya sa paligid at dahil wala daw tao, ginamit niya ito habang sinisilip ni Liu Ping. Napahataw siya sa sarap nito, pinapanood naman ito ng 2. At may paparating, naghanap siya ng matataguan, nakita niya, kaya sumiksik siya agad dito. Nakakapagtaka daw bakit wala pa yung 2, nasaan daw kaya pumunta ang 2 tamad na yon, naghihirapan daw ang ating bida. Dahil sinasakal siya ng 2, hindi ito makapalag sa kanila. Lumalakas na ang tunog sa cabinet, bumigay na ito, sabay nakita ang 3 naglalaro ng sarap, nagalit ang 3 teacher sa ginagawa nila. Paano daw nila ito nagagawa ang kahayupan? Gustong magpaliwanag ng ating bida, wag na daw itong magpaliwanag, dahil 3 daw silang magtuturo dito, biglang may kumatok, at binuksan ang pinto. Tinanong nila sino ito, ang kapitbahay pala nila, na si Sugar Daddy, sinabi nito sa mga kasama na ang kapitbahay nila. Bigla itong naging aswang, at lalamunin ng unang teacher, buti na lang ang kamay na maso ang nake nito. Tumalsik ito sa lakas ng atake. Huwag daw ito lalapit sa mga jowa nito, nagtawag ito ng iba pang aswang. Nagsabi si Liu Ping sa likod lang sila, tinanong nila kung bumagsak ang North Caloocan Camp dahil may mga aswang na nakapasok, huwag daw sila mag-alala dahil ang ating bida ang bahala sa lahat. Humanga naman ang 3 teacher sa kabayanihan nito, kaya daw ito ni Liu Ping hindi daw siguro napasok ang North Caloocan Camp, baka sa maliit na lugar lang ito, sinuntok niya daw yung mataba, himala na makatayo pa ito. Malalaman niya daw kapag sinubukan niya na, ang One Punch Man na suntok. Tanggal ang ulo nito, nabigla siya dahil may lumalabas na centipede, tutuklawin nito ang ating bida, kaya naghanda siya, ginamit niya ang espada ni Tanjiro para putulin ang centipede, may isa pa na galing sa likod. Tumalon ang ating bida, sabay naglabas pa ito ng isang patalim, sinaksak niya ng doble ang aswang, gulat yung 3 sa natapo na ulo ng aswang at gagamit ito ng pana, pinagtetera niya sila. Sinaksak sa bunganga ang aswang, nakita nito na lalo pang dumami ang papalapit sa kanya. Wala na daw itong mapagpipilian, kundi gumamit ng sun-breathing technique ni Tanjiro, naubos lahat sa kanya. Tinawagan si platoon leader at mga kasama niya pumunta sa kanya. Nakita niya sa bintana ang kanyang ex-girlfriend, tumakbo ito ng mabilis, nahanap niya daw ito sa wakas, sabay pumasok sa bintana, nagulat siya sa maraming netizen. Nakakatakot daw ang ating bida, may dala itong samurai na parang laseng, magaling daw magtago sa kanya ang ex-girlfriend niya, hindi niya ito mahanap. Sa kaparehong oras kabilang banda ng mga bahay, ang Dragon Gang si Zozo kasama ang mga atabs nito. Kukuha daw sila ng mga babae para regalo sa boss niya dahil birthday nito. Pagkalipas ng kalahating oras sinarado ang buong compound, wala silang pinapalabas na mga netizen dahil tutukuyin pa kung sino ang mga aswang sa kanila. Nagpasalamat ito kundi daw sa kanya ay napasok na sila ng aswang, ang importante daw ay matukoy nila ito sa lalong madaling panahon. Ang mga aswang daw ay mga tagasunod ng samahan ng mga relihiyoso, nakakabahala daw ito sa ni Chu Sanhee. Sabay may dumating na bisita, si Jilan Membro ng Research Institute,
Pinakilala niya sila sa isa't isa. Kinamayan nito ng ating bida at tinanong siya nito kung siya daw ang sikat ngayon na trending sa social media. Mali daw ang nakalagay sa caption na malakas daw ito na kalabaw at malaki ang pambato. Sino daw ang chismoso na yan nagpapalaganap ng maling akala? Parang mali daw ata natawag nila sabay nagsabi ito na magsimula na sila dahil ayaw niyang mag-overtime para sa mga Disney princess. Sinimulan na nitong gamitin ang sensory technique. Wala daw siyang nararamdaman na aswang sa paligid. Nagulat ang ating bida dahil peke pala ito. At dumating si Sintong kasama si Cecilia, magaling daw sila sa pagpasok at pagsira ng mga kampo, marami na daw silang nasirang mga lugar. Wala daw pag-asa ang pamahalaan laban dito. Natakot yung nakarinig sa sermon ni Cecilia, sinabi ni Sintong na manahimik ito at lumuhad, sinunad naman ito ni Cecilia, nahihiya na naman si Liu Ping sa mangyayari, nagulat si Cecilia bakit siya sumunod, tiningnan niya na may halong takot si Sintong. Ito daw ang master niya walang duda, pinatuwad ito ni Sintong na parang hayop, at pinatahol niya ito ng oo. Lalong nagulat si Liu Ping sa eksena, galit ito sa ating bida dahil sa kanya kaya siya naging ganito. Malupitan daw ang kapatid ng ating bida, inutusan na ito ni Sintong, nagsimula na si Cecilia gamitin, ang kanyang spiritual power, napakalawak ng sakop nito, napakalaki daw pinagkaiba ng kapangyarihan nila ang lakas ng spiritual power sa sensory technique lang. Dumaan ito sa mga katawan ng mga netizens sa labas at loob ng compound, natukoy na niya 46 na dami ng mga aswang nag-utos si Liu Ping na ituro ito. Ano daw ang akala nito sa sarili niya boss hindi niya ito gagawin. Napahiya tuloy ang ating bida nakalimutan nito na kalaban pala si Cecilia, nagdilim ang paningin ni Sintong, kaya inutusan niya na gawin ito. Sumunod naman si Cecilia sa kanya, buti na lang daw ay nandyan si Sintong, sasama daw si Liu Ping sa kanila para sigurado daw. Umalis na sila para bulihin ang mga netizen, nag-usap-usap na yung mga reliheste palabasin sila, yung isang binibini hinawakan ng aswang, lalamunin siya nito, biglang may espada sa pagitan nila, ang ating bida tinusok niya ito. Nang marinig napaka-pogi daw ni Liu Ping saka lang ito gumalaw ulit, nagpalit anyo yung ibang aswang at kinagat yung mga katabi nila, pinaputukan naman ito ng militar iwasan daw matamaan ang mga civilian, pinagtataga sila ng ating bida. Dalawa na lang natitira na hindi pa napapatay sa mga aswang, sinabi ni ex-girlfriend na traidor daw si Cecilia sa samahan ng mga relihiyoso, at nahanap na ito ni Sintong, tumigil na daw ito sa kakabuntot sa kuya niya, umaalinggasaw daw ang baho nito. Nagkakamali daw ito nang inaakala isa siyang dalagang Filipina, sabay kinakabahan ito, wag na daw ito magpanggap dahil alam ni Sintong ang baho nito, sumasanib daw ito sa katawan at kinukontrol ito, at ipinakita na ang totoong anyo ng aswang. Inatake nito si Sintong kaya nagkaroon ng pagsabog sa rooftop, makapal ang usok na may naaaninag, si Sintong walang sugat at sinisip ang lakas nito, nauubos daw ang lakas ng aswang, masarap daw ito saad ni Sintong. Nakakainis daw ang stalker ng ating bida pabalik-balik daw ito sa mga kabanata, kailangan niya daw itong wakasan para makamove on na ito, nabigla ang ikapito na apostoli sa lakas ng atake ni Sintong, sumabog ang lakas nito, natanong ng ating bida na may tao sa rooftop, sino daw ang kupal na yon? Natakasan ni ex-girlfriend si Sintong, dumaan pala ito sa butas, nagmamadali itong makatakas, dahil hindi niya ito kaya, natanong niya ang labasan, nagulat siya dahil hindi siya makagalaw. Natalian siya ng mga sapot, nakita niya si Sintong nakaupo na parang gagamba, noong sumabog ang rooftop, nagagalit si Zozo dahil marami daw aswang sa labas di sila makaalis. Ano daw gagawin nila kailangan nilang magpatulong kay bossing? Ang mahalaga daw ay nakakuha sila ng mga babae sigurado ito na darating ang boss. Nagsisi naman ang mga teacher kung umalis daw sila kaagad ay di sila madadakip. Dahil hindi pa sila makaalis gusto ni Kalbo kumain ng laman, sinimulan na ito ni Kalbo. Saktong may lumabas mula sa bintana, ang ating bida na pinakain ng flying kick si Kalbo, tinanong ni Zozo sinong pakialamero ito, ang lakas daw ng loob nito na haminin ang Dragon Gang, sinigawan nito ni Zozo, nakilala niya ito kaya takot na takot siya. Hinamon nito ni Liu Ping ng santukan, hindi daw siya papalag dito, kaya tinalian na lang sila para hindi makagawa ng masama. Naiiyak na nagpasalamat ang mga teacher dahil niligtas na naman sila nito, pinahuli niya ito sa mga sundalo. At patakbo siyang umakyat papunta sa rooftop, pagbukas niya ng pinto, nagulat siya sa nakita niya. Tinapos na pala ni Sintong ang lahat sabay nakatanggap siya ng 2,000 cash puntos at 100 na kasikatan, nakita naman siya ni Sintong, kaya tumakbo siya dito at niyakap ang kanyang kuya, natatakot daw ito mapag-isa sa mga aswang, sinabihan ito na huwag makulit at kung saan-saan ito nagpupunta,
Nagkita ulit sila ni Gila ng Research Institute, magkikita daw sila ulit pagkalipas ng 3 araw. Kasama din pala si Gila na pupunta sa sentro ng Metro Manila, pagkalipas ng 3 araw nakahanda na ang grupo ng ating bida papunta sa misyon sa sentro ng Metro Manila. At dito nagtatapos ang Kabanata 100 hanggang 106. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.